there. At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have 2 nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo. Matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Tayo'y makinig sa drama ni Jimbo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Dadamayan ka namin, sabihin mo sa amin. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag sabihing radyo, sabihin mo! Yes! Hello naman sa mga bangga natin all over the world. Hey, give it a check. It is now exactly 27 minutes after 5. Yes! And you're listening to, Drama mo! English! Okay, hello po sa lahat din ng mga panggabo natin na papauwi ngayon at yung iba naman ay naiipit po sa traffic. Yes, at marami dyan ayaw nang umuwi. Nako. Why naman like that? Yung mga na talaga, totoo na to, no? Yung mga naiipit lagi sa traffic, no? Yung mga empleyado natin na, syempre, lagi yun ang bibiyahe. Totoo. Nagdadala lagi ito ng mga biskwit. Lagi nagdadala ng tubig. Dapat ganyan eh. Dapat ikaw talaga. Ikaw partner? Ikaw ba? Madalas ako lagi ako nagdadala ng mga kutkutin. Yan. Katulad ng kuko. Yan. Diba? Ang sarap. Kasi dahil ko sa mga kumakain. Yung mga talaga, yung mga malalayo, no? Yung mga lugar sa mga Rizal, no? Hindi lang sa inyo, Taytay, no? Yung mga papuntang Mantalban, Rizal. Ayan, Baras. Magagaling sa trabaho nila ay sa Pasig o kaya dito sa Ortigas, Totoo, Mandaluyong. diba? Tapos pauwi ka ng ilang oras din yun, ha? Oo, partner. Alam mo ba, parang yung tulog mo dun sa biyahe, makakatatlong panaginip ka bago ka makauwi. Tama, totoo yan. Kaya ang pinakamaganda rin sa part na yan, nakapagpahinga ka rin. Ayun nga. Ang hirap niyan yan, kung ikaw pa yung nagda-drive, tas pauwi ka, alam ba, may motor ka, ang sama, ang hirap nun, no? Pagod-pagod ka, syempre nakafocus ka dapat doon sa daan. Totoo yan. Pagod Cannot be mo, talaga. no? Uy, alam mo, in fairness dumadami talaga yung mga viewers natin for today. Kahapon 259,000, ngayon 346,000. Hindi na totoo ba? Yeah, I really don't know. Boy, para Ay, talaga grabe nagbabago na yung naman. buhay. Ay, salamat sa suporta. Dahil siguro sa loko-loko tayo. Siguro. Sabi rito, baon daw sa G-Liner. Akala ko baon sa G-Liner. Paano klaseng baon? Teka lang. Uy! Hindi ko pa na-try mag-bus fun. Bus fun!
Grabe naman yan. Ay, hello po ha. Sa mga nakikinig po sa mga bus ngayon, sa mga pasahero at papa driver at konduktor, hello po, magandang hapon po sa inyo. Yes, hello po sa inyong lahat. Sana masaya kayo sa inyong biyahe. Ayan. At syempre sa mga nasa jeepney rin, thank you so much for keeping us on your background. Wow, tugurong beng-bing. Yeah. Tugurong beng-bing. Pero, diba yun? Oo, yung mga tutok. Tsaka yung mga pedicab. Ayan, pedicab. May mga radyong malalakas yan na nakatutok sa atin. Tapos yung tugtog nila, sa puso ko'y nag-iisa. Ang title niya yan ay Kabit. At syempre sa mga Grab drivers natin, MC Taxi, magandang hapon sa palengke. Magandang At hapon. kung saan man kayo naroroon yun, ito na ang ating topic ngayon, ang ating drama ngayong araw ng Miyerkules. Ano ang drama natin? Ito dapat sumagot kayo dito ha. Ay, i-share nyo yung ating live. Siyempre sa lahat din ng mga team bahay, team online natin para at least masaya ang ating usapan. Kasi nga, ito yung drama natin. Ano? About sa magjowa na naman to, partner. Ano na naman ang problema nila? Ang problema to ni Kuya, si Kuya kasi may business sila, may tindahan sila. Okay. So, meron siyang jowa na kalugar niya. Ang nangyayari kasi, yung nanay ng jowa niya, madalas umutang do sa tindahan nila. Ang masama niyan, ginagamit yung jowa niya. Siyempre, parang, babayaran lang niya ito, ganito. Tapos, ang malupit pa niya, yung tatay niya naman, lasinggero rin. So, utang din ng alak. Ang mahirap nun, ano bang pakiramdam? Siyempre, bilang ako yung, ako yung may-ari ng tindahan, yung jowa, pagbibigyan ko, magulang Kasi ng jowa ko yun. Kasi kahiyaan system na, gano'n. Okay lang, ma. Okay lang, ma. Okay lang pa, maglasing ka pa. Ganon, hanggat di yung, bituka mo. Ganon. Parang iba na yata nangyayari daw. So, ikaw bilang babae, mabait naman yung jowa niya eh. Oo, yung jowa ng problema. Yung magulang lang yata yung ginagamit, gano'n. Ginagamit eh. Alam mo, nalaman mo gano'n, anong maging reaction mo? ay pagsasabihan ko yung magulang ko. Nadamihan pa. Damihan niyo pa po. Total, para makikinabang naman tayo eh. Pakinabangan na natin sila, hindi. Paano magsasabihan? Siyempre, di ba, una sa lahat, ano pa rin, may respeto pa din, no? Pero kukumprontahin ko na, uy, ba't naman kayo, kukuha pa doon? Bakit pa uutang? Hindi mo ako yun, sige, ako lang magbayad. Ako magbabayad. O, yun. Pero kung ganun 100% ganun ang gagawin ko. Ako ang magbabayad. Hindi na kayo uutang ever sa tindahan na yun. Hindi ka ba mahihiya doon sa boyfriend mo na mahihiya, syempre. Off to sa akin kasi magulang ko ganito. Ako mismo ang makikiusap. Sasabihan mo siya na sorry sa magulang ko ganun. Yes, sabihin ko pasensya na. Hindi makatanggi kasi ang hirap nun. 'Di ba? Kalugar. Ano ba? Okay na nagkausap na ikaw nagbayad. Next month na naman. Ganun pumunta na naman. Yung listahan doon, no? Hindi po pwede. Hindi mo pa pwedeng sabihin mo sa jowa mo na ba? Yung jowa may may-ari ng tindahan na wag mo nang pautangin. Yan ang isa sa wag mong gagawin. Hindi rin po pwede yun. Bakit? Kasi magagalit yung magulang mo. Ano yun eh, kumbaga, kunwari sa mag-asawa, no? Hindi pwedeng ikaw ang magko-correct sa magulang ko. Kasi ang mag-aaway niyan sa huli, tayo. Diba? Kumbaga, ako, hayaan mo kung magsalita sa magulang ko, sa sarili kong magulang. Ikaw, ang concern mo lang, yung sarili mo. Sa akin mo sasabihin lahat ng reklamo mo sa magulang ko. Kung halimbawa nga ganito, nangyari Sheena, okay na, nagkausap na kayo. Pupilit pa rin mangutang yung nanay mo kasi hindi pinaalam sa'yo ulit. Susuntukin ko na. Kasi ang hirap sa part na lalaki na, baby, wag mo nang pahiramin yung magulang ko ha. Kasi nakakaya, hindi ako kung ako yung lalaki, hindi ko kaya. Pagbibigyan ko pa rin kasi magulang. Kasi nakikinabang din ako sa kanya eh. Sa kanya. Kasi nakikitulog ako dun. Hindi. Or siguro, pwede namang magbigay na ako sa'yo ng pera. Dahil alam kong, kunwari lang budgetan mo na. Kaso kukonsintihin ko yung magulang ko, di ba? Eto na yung pera. Kapag umutang sa'yo sila mama at papa, eto na, ganun. Hindi siguro yun nga. Kailangan ko talaga kausapin yung magulang ko. Ako, iba gagawin ko kung ako sa lalaki. Hindi na magtitinda, papasarado ko ng tindahan. Para hindi na magkaroon ng problema. Dahil sa magulang? Oo. Kapag naman ako, mag-ship ako ng ibang business. Ikaw na yung mag-a-adjust. Kaso nag-ship ka, no? Doon pa rin uutang. Nakungutang, alam mo, pabango, ganyan. Hindi. Or pwedeng gawin siguro ni Kuya, ang pagbantayin niya naman, yung magulang niya. Pwede. Paano kung kunwari, chinami-chami din, uy mare, pautang nga muna. Sila, maggulangan sila. Pero tingin ko mahihiya yun. Yung nanay ng babae. Hindi mo sure, partner. Talaga? Meron mga tao na hindi nahihiya kahit anong mangyari. Di ba? Ano magandang solusyon dyan? Wala. Ano na lang.
pagsasabihan, wala, usap talaga lang yun partner. Kausapin mo talaga yung magulang. Oo, Mamaya ka magulang naman. mo. Doon ka naman sa kabila. Doon ka naman sa kabila tindahan. Tanong na sa lagi si jowa ako bumibili. Tsaka partner, mahirap magsalita rin talaga sa magulang, di ba? Dahil syempre nakatatanda yun. So may respeto pa rin. Di mo naman pwedeng sabihin, ano ba kayo, nakakahiya kayo, pinapahiya nyo ko. Or merong isa pang reason kung bakit etong magulang ng babae nangungutang. Bakit? Baka naman yung babae hindi nagbibigay. Di ba? Baka hindi rin nagbibigay si ate ng pang-grocery nila. Pero, nangungutang pero para gawin mo yun sa sarili mong anak? Kasi, di ba, magulang niya, mangungutang doon sa tindahan. Kaya nga naging magulang Magulang. Kaya tingnan din natin yung side ng di ba? Kaya nagagawa ng magulang kasi nga walang binibigay. Baka walang trabaho yung magulang niya. Kumbaga, nandun lang sila, umaasa lang doon sa babae, sa anak nila. Ang point dyan, partner, may problema sila sa pag-utang. Alam ko may problema sila sa utang. Sa utang. Hindi, di ba? Ibig sabihin lang nun, may problema sa paghawak ng pera. Kasi ang isang tao, hindi naman yan naaasa lagi sa utang Kung walang hawak, kung may pera yan, hindi aabot sa tsaka kung pangutang responsable kang tao, hindi ka aasa na number one mong solusyon ay umutang. Though minsan, di ba, may pangangailangan talaga. Pero dito sa eksenang to, parang hindi naman sila yung kapuspalad Oo kung ako yung lalaki may business, magjojowa ba ako ng mas mahirap pa sa akin? Diba? Grabe ka naman! Siguro may kaya rin. Yung nga lang, nagagawa na ng manghiram, baka dahil nga sa walang hawak na pera. Tsaka yun once na mapagbigyan, minsan may ugaling gano'n ng Pinoy napagbigyan isang beses, uulit-ulitin. Sinamantala. Oo, siguro, pinakitaan siguro napakabait nitong lalaki ito. Yes, total okay naman sa kanya. Approve kami sa jowa mo. Doon ka matulog sa bahay pa isang case. Gano'n, pautang ako yung tatay, gano'n Tsaka may alak kasi, partner di ba? Kung kunwari, addict pala yan sa alak. Pinagbibigyan ng husto, wala talaga uulit. Magiging lang yan, cycle lang yan. Kakausapin, uulit, pagbibigyan. So, dapat tulungan din silang magjowa. Or or mas maganda rin, maglayo sila. Alam ba, lumipat sila ng bahay, yung babae niya, yung jowa niyang babae, yung parents niya, lipat kayong bahay, yung medyo malayo-layo. Ang hirap na solusyon nun, partner, ang gastos. Para hindi makapangutang doon sa bahay ng lalaki. Hindi dapat yung lalaki, maging disiplinado rin siya, huwag siya magpautang. Bakit ba isa kang tindahan nagpapautang ka? Okay, maglagay lang siya, ng paskil doon sa diba, meron yun, no credit? No credit. Hindi, para yun, mahirap yun Bawal utang kagad para Pinoy na Pinoy. Para maintindihan ng mga talagang bawal utang. Ganun. Nakamamatay, ganun, Para rin siguro, hindi isipin ng magulang na para sa kanila lang yun. Para din sa lahat. Oo, diba? Correct. Lugar nila, nagbebenta, na nangungutang. Yes, diba? tulungan. Hindi nyo pwede kasing sabihin na, hindi, nakakahiya. Okay lang, magulang mo naman yun Hindi. Business is business. Tama naman. So kahit anong gawin natin, kailangan talaga magbayad. Utang yun Kaya magjowa pa lang to, no? Oo. Alam mo na kuya, pagdating ng pagpapakasal kayo, ikaw ang gagastos niyan. Kasi wala ibibigay. Walang share. Walang share yung magulang Diba? Ganun kasi yun Ang mahirap kasi sa atin, nasanay tayo sa nakakahiya or kunwari, hindi, utang na loob ko naman to. Yun din ang ang kumbaga napaka-challenging din sa atin, no? Sa mga may jowa na may business. Lagi tayo nahihiya. Oo, lahat talaga. Pero dapat sabihin, hindi lang naman siguro sa magjowa, partner, pati rin sa mga magkakaibigan Imbis na suportahan mo, inaano mo pa, ini-ex-deal mo pa. May kakilala akong ganyan. Sino? Magbabayad ako ganun lang Diba? So, dagdag kaalaman lang sa may mga business. Lalo na sa mga gentong diba, about sa pagkain o restaurant, kung meron kang yung mga may-ari po na ganyan, yung may mga business na ganyan, akala nyo ba pag kumakain sila dun sa business sa lugar mismo nila, sa business nila, sign sheet lang, nagbabayad din sila. Yes. Kasi meron yung tinatawag na partner, pag yung nagkukwentahan na, merong accounting. Hindi yung pagbibilangan na, pag ito yung kinita, ito yung araw. Inventory. Yes. Yan. Oo, meron. Bilang ako, kasi marami akong kilala ng may-ari, may mga big time din na pag kumakain sila doon sa business nila, magbabayad sila. Meron talaga. Hindi yung na ikaw may-ari, lista. Oo, hindi. Sila nga ganun Diba? Ito pang mga nangungutang, kapal ng mukha nyo Alam mo, nakakagigil. Sa totoo lang,
Ayoko sa lahat yung makakarinig ng umuutang, tapos hindi na nagbabayad. Kesyo ganito, kesyo kamag-anak, kesyo... Ay, mahirap pa sa kapatid. Ano ba, yung kapatid mo, di ba, jowa kita. Yung kapatid mo nangungutang sa akin. Alam mo, hindi ko pahiramin ko yan, pero sasamantalayin niya kasi jowa kita hindi ako magbabayad. Kakapalang kumukha ko. Hanggat hindi kayo nagbe-break, hindi mo ako masisingil. Di ba ganun yun? Di ba? May ganun Grabe ka naman! Ang hirap mo naman maging kapatid. Kaya nga ganun yan nangyayari. Hindi, oo. Sinasamantala. Dapat talaga, i-consider po natin na binigyan kayo, pinagkatiwalaan kayo sa certain date na kailangan kayo magbayad. Tanggalin nyo yung mga relasyon, tanggalin ninyo lahat yan. Basta ang pinag-usapan. Magkarelasyon kayo, pero pagdating sa business, teka, ibang usapan. Wala ka magkamag-anak dito. Wala namang kaso, partner, kung binigay Kung kusang loob na, sige, libre na yan. Isang beses lang pagbigyan, wag naman madalas. Yes! Diba? Kasi kapag nakasanayan, nakakainis na po yun, hindi na nakakatuwa. Hindi, Pusang gala! Diba? Ganun lang yun. Sa lahat naman ng bagay, nag-a-apply yan Hindi pwedeng lagi. Tama. Yan. At mga nanonood pala sa atin sa TikTok Hello po sa inyo. Magandang hapon po. Hello po sa TikTok. At kamusta naman kayo? Sabi ipakausap mo sa magulang yung jowa mo kay Kuya Chico. Patay ka. Mahirap yan. Hindi ka obra. Ito pa, partner, pag nakatuluyang mo yan, burado na lahat ng utang, mahirap yan. Ayun, isa pa yun. Ayan. Tama. May point to si Rocky. Minsan ganyan Utang ng utang. Hindi. Total, kakasal naman na kayo. Okay na. Pabor sa magulang yan. Alam mo, sabihin sige, total, gusto mo ng anak ko, magpakasal na kayo. Di wala na yun. Diba? Galing Ako mismo yung nakakahiya yung partner. Ginamit talaga yung anak. Diba pag gano'n? Kapal ng mukha. Paano pa kung sobrang yaman nagbebenta ng lupa. Amin na lang yung lupa. Total, baka asawa mo naman na itong Diba? Yan ang sinasabi ko Cannot be. No. Kaya ano yung tawag doon, Sheena, yung pag diba, bago kayo magpakasal, merong pirmahan. Prenup. Ikaw ba, pabor ka doon? Ako, sa akin, walang problema. Sa akin, okay rin Kung may prenup, pero, halimbawa, paano ba? Ano ba ito? Halimbawa, ako, hindi pa tayo, ang dami ko ng ipon. Dugot pawis ang pinag-ano ko dyan. Siyempre, magkakaroon tayo ng prenup dyan. Kasi, hindi ka pa dumating sa akin, para alam mo yung, di ba, kumbaga may savings ako Sa akin, hindi yung pag namatay hindi pa Sa akin, kapag kunwari, ng babae ka, wala kang makukuha. Grabe naman yun. Hindi totoo. Yun ba yung usapan nyo? Sa akin, mas pabor sa akin yun. Yun ba yung... Unless may anak. Ibang usapan kapag may anak. Di ba? Okay. Ano ba yung sa'yo? Wala. Pag may babae, hindi yari ako. Hindi, ano yung pagkakaintindi mo sa prenup? Ako kasi, ganun yung gusto kong kasunduan. Ang gusto ko lang talaga, kung ikaw meron ka ng ipon, hindi okay lang. May pirmahan tayo para sa yan. Kasi may pamilya ka naman Para pag na-deads ako at may pangangailangan pamilya mo, di kailangan mo bilis di ba, suportahan. Na may makukuha na ka. Ano ba, ikaw mas mayaman sa akin. Alam nga naman ako pa yung, di ba? Okay. Ako naman kasi, kapag kunwari namatay ako, at okay naman kami, yung yaman ko, yaman din ng asawa ko. Kumbaga, nasa sa kanya na yun. Hindi mo hatiin yung magulang mo? Siyempre meron. Yung pala, kala ko sa kanya lahat. Kumbaga, bilang kilala ko naman yung asawa ko, alam kong pero iba pa rin yung May sulat? Oo, may kasulatan. Nagawa na ba ako? Grabe ka naman. Hindi ako kasi, pag dun lang, kapag nag-cheat, ay talagang wala kang makukuha ni Cinco. Paano halimbawa ito nangyari? Na-deads ka na tsaka nag-cheat. Wala ka nang alam Parang nag-iisip mo ako ngayon Teka lang. Ilagay mo ito sa kasulatan. Kahit ma-deads ako at nag-cheat, yari ka. Merong may abogado pa rin. Kailangan, bawal ka na mag-asawa. Kasi iba kapag kunwari nagkaanak naman ako, lahat yun mapupunta sa anak ko. So, di ba? Kasi grabe ka naman kasi pag pambababae, affected ako dyan. Pag sa pambababae talaga, kiss, wala kang makukuha. At saka, meron naman na certain na para sa family, meron para sa asawa, may para sa anak. Pero kung kunwari yung pinagpaguran ko ng habang may asawa, di sa kanya lahat yun. Talagang bait mo
Alam mo, pinagpagura mo para sa asawa mo. Ganun. Hindi, usapan lang naman. Oo. Para sa lahat din basta naman. meron na sa magulang. Kasi, meron yun na dapat. meron na ako sa family. Kumbaga Lahat yan nakahati-hati. Uy, baka mamatay ako mo. Kasi meron kasing iba na, ito, pirma mo to para yung kayamanan ko, mapupunta lang dito sa pamilya ko. Tsaka ayoko yun. Yung anong ipon mo, yun lang. Papayag ka doon. Halimbawa ko. Kukunin niya lang lahat? Hindi, ito pa. Meron itong yaman ko. Ikaw asawa ko, di ba? Papipirmahin kita. Ngayon, yung nakasulat doon, kumbaga, ito para sa mga pamilya ko, sa mga iwanan ko. Sa'yo, wala. Meron. Papayag ka? Meron ako, oo. Kumbaga, syempre, pamilya ko yun eh. Meron pa din. Pero kumbaga, hindi ko naniniwala ko hindi na ko pagkakaitan yung asawa ko ng pera, kasi, kasi sa akin, maiiwan. Kaya gusto ko talaga sa amin, sa mag-asawa, may ipon ako. Oo. Kaya sa ngayon kasi, uso pa rin ba yung joint account? Marami magre-react dito sa akin, pero sa akin, gusto ko talaga na meron akong ipon, meron ka ring ipon. Yes. Or meron tayong isang joint account na nandun, pinopondohan natin yun. Pero yung mga ipon ko, nung wala ka pa, sa akin muna. Sa akin yun. Ganon. Selfish ba ako? Hindi naman. Kami, ganun ang setup namin. Pera niya. Pera ko. May bangko na kayo? Oo. Congratulations. Yes, alam mo yan. Akala ko nasa dahil sa bahay lang ako nagtatago ng pera. So ngayon, di nyo na ako mananakawan. Okay. May bangko na ako. Yun lang naman yung Depende sa usapan pa rin yan. Depende talaga sa usapan niya yun. Ayan na, napalayo yung natin. Pero, kaya nga. At least sabi tuloy dito, magpapari daw si Jano. Papa Jano. Tingnan mo, ang bait ni Papa Jano. Magpapare. Hindi siya Hindi, sinabi nga dito kung sakali palang mauna mawala si Sheena, required na magpari si Jano. Akala ko si Papa Jano nandyan. Kasi kapag nang babae siya, wala siyang makukuha. Hindi, tsaka hindi mo pwedeng sabihin na mumultuhin kita na wala ka na magagawa, multo ka na eh. Kaya nga. Ay, hindi. Hindi mo mahawakan na, hindi na, wala na. Mag-iwan ako ng sulat. Masasaktan ka lang, manonood ka. Ayoko! Ganyan, ano ba yun? Hindi niya ginawa sa akin yan. Sabi rito, partner, mahuhuli ka daw kasi kapag may joint account. Mahirap din kasi joint account, lalo na kapag may namatay na isa. Mahabang proseso. Ano ba dapat para kahit wala ka? Kasi may malaking bagay yung and tsaka or. So dapat kailangan end. Para hindi nyo pwedeng kunin ng isa. Pag or, dalawa dapat either kayo. Hindi. Kapag or, kahit isa sa inyo, pwede. So end dapat. End. Diba? Okay. Sige. Ay, nako. Ay, magandang hapon pala sa aking kababata. Classmate ko pala ito ng high school. Hello po. Si EJ de Guzman. Hello. Tsaka partner, sa panahon ngayon, hindi na uso yung puro lalaki lahat. Ay, hindi Kaya nga 'di ba sabi ko nga, may sarili ka, may sarili ako, ganun. Kaya sabi ko, ngayong generation, wala nang masyadong housewife. Depende sa inyo, depende. Karamihan din kasi, iba naman tong sitwasyon kasi sa amin ni Milky. Sayang yung pinag-aralan mo, magtrabaho ka. Hindi ko naman sinasabing hingin ko yun eh. 'Di ba? Sayang yung pinag-aralan mo, dapat gamitin mo yan. Nagtapos ka ng 4 na taon ng kolehiyo. Ang weird nga, pangarap ko naman maging nakatutok talaga sa anak. Pero gusto ko magnegosyo. Ayaw mo laging natututukan? Gusto ko din. Sige. Congratulations mamayang gabi, Sheena. Yes, thank you so much. Ayan. Hi kay Richie. Sa Revive Bag Repair. Hello po. Kay Kuya pala, kay Kuya kanina, yung napadala sa ating partner na drama. Ayan na lang, Ayan. Kaya mo yan, B. Pag business, ha? Oo. Tsaka mapag-uusapan nyo yan nung jowa mo, ha? Hindi pwedeng lagi na lang marunong humindi. Okay? Matuto kayong humindi. Hello kay Vilma Okol. Ayan, hello po. Kaya kay Carl Badinas. Ayan, babati daw yung mga tropa natin yan. Si Ems Ruan. Hello. Ate Baby Rodriguez, hello po sa lahat. Sa mga nanonood po sa atin na hindi nakapag-type, yung mga Grab drivers natin, yung mga nasa bus natin, yung mga pasahero dyan, hello po, maraming salamat. 359 viewers. Grabe, Anong chuchu naman. Hello po sa inyo. Basta pag drama namin, kaya nga basta hatian talaga ng Jimbo Wala talaga. Pag namatay ka, Jim. Wag mo na. Tigilan natin to, baka may mamatay. Hey! Siya. Dahil dyan,
Kung wala nang habol kami, aalis na mga pangga. Aalis na talaga. Ay, tsaka ano pala, no, sa ating YouTube channel, sa Energy FM 106.7, mga pangga, may bagong upload tayo dyan, partner. Yes. Yung ating, meron tayong doon, yung Sports Fest yung natin. Sports Fest, panoorin nyo, guys. Yung basketball doon. Uy, hello po sa Parañaque City. Uy, lagi kayong tumutok ha, Toto. And sa tropang Abad Santos, Roosevelt, Marikina, 1997. Nako, patay tayo. Hello po sa mga kabatch ni Jim. Sa totoo, batch ko nga yan. O, diba? Hello ha, hello sa inyo. At si... Ano pa to? Hey! Ay, si Toto. Hey! Nergy! Sa mga yung mga pangga natin na nasa ay papauwi. Hello Ingat po tayo. Happy Wednesday po sa inyo. Happy Wednesday. At kami gogora ng mga pangga. Maraming salamat. Bukas ulit, sana ay kumpleto ang attendance ninyo mga pangga, ha? Panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan, pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Jan ay, anong drama mo? Tutok lang mga pangga. Nakasama at nakapiling po ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbolicious DJ, ako pa si Jimbo. Dito lang yan sa programa. Anong drama mo, Sheena? Na Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, sabihin mo!